Hello guys, magandang araw sa inyo. So for this video naman po, mag-start muna tayo dun sa nag-comment dun sa post ko sa TikTok. Yung post ko kasi sa TikTok, rigid MTB na yung una naka time trial setup yung sa akin, no. Yung naka aero position ako, then yung dalawang nasa likuran ko na nagda-draft ano yun crit setup. Yeah, crit setup. So dalawa yan, no. Time trial setup at saka crit setup. So yung tinatanong na nag-comment dun sa video, sa picture sa TikTok, ano ba yung pinagkaiba ng time trial setup sa crit setup? Yan ang di-discuss natin for today. So unang-una sa lahat, sabihin ko muna, yan ang gusto ko sa MTB, no. Yung XC type na MTB, lalo na yung mga old school na yan kasing bisikletang yan, marami kang pwedeng i-set up na pwede mong gawin. So para siyang isang artista na kahit anong role ay kayang-kaya niyang gawin. So very very versatile kasi yung XCMTB, no. Particularly yung mga old school. Yan. So yun nga, i-specify natin yung rigid MTB. Yan, yung naka-rigid fork. Yan. Technically kasi nahahati yan sa dalawa, yung setup talaga. Yung isang time trial setup na ginagamit ko, yan, which is itong Kinesis ko, at saka yung crit setup na sikat na sikat sa TikTok. Yan yung dalawang klase, no. So ano ba yung pinagkaiba? Actually wala naman masyadong pinagkaiba, no. Tingnan natin ito palang itong aking Kinesis, no. Yan, so ito yung Kinesis ko, naka time trial setup to. Na bagong version, no. Kasi yung lumang version ko, mas aggressive yung position ng aero bar kasi yung dating aero bar kasi, 'di ba ito naka riser na, mataas na. Dati kasi nakasubsob yan. At saka yung yung dating kong setup talaga way back pa years ago, nakadiretso pa yung aero bar. Then ito naka-incline na. Yan. So ito yung setup ko na pang time trial. Then pwede ko naman tong gawing crit setup kung gugustuhin ko, no. So ang gagawin ko lang, tatanggalin ko lang yung aero bar. So pag tinanggal ko na yung aero bar at konting negative yung stem ng konti, siguro mga negative 17 degrees, para sa akin pwede na yan pang crit setup. So mainly ang pinagkaiba lang ng time trial setup at saka sa criterium setup, yung time trial setup naka aero bar. Yan. Tapos sa crit setup walang aero bar. At saka medyo mas bababa lang yung angle ng stem. Yun lang, basically yun lang naman yung pagkakaiba ng dalawa. Then sa kasi sa setup ng saddle, sa lapad ng manibela, lang magkaparehas lang generally kasi sa manibela. Yung iba kasi nagsi 650. Ako kasi nung sumasali ako ng crit 620. So ito kasi pang specifically strictly for time trial setup na to, 580 na lang to. Kasi mas makipot ang manibela, mas maganda yung aerodynamic efficiency. Yan. So sa drivetrain, kung i-crit setup ko tong MTB ko na rigid, basically ganyan pa rin naman ang gagawin ko. Basta ang course ng criterion na gaganapin, generally flat course, o kaya kung meron man ahon katulad sa Dang Reyna, mga lang yan, mga 1 to 2% lang ang gradient. Yan. Sa rim set naman, pwede naman tong gawin pang crit setup yung naka aero rims to, pwede naman yan. At saka naka 24 spoke. Yan kasi yung para sa akin sweet spot ng magandang power transfer. Yung weight magaan kasi nga mas magaan to kaysa doon sa 32 spokes na common. At saka aero din kasi less drag kasi less spokes. Hindi ko lang nire-recommend yung 16-16 na nakikita ko sa TikTok. Gawan ko na lang ng separate video niya kung bakit, no. Para sa akin 24-24 okay na yan. Yan yung sweet spot. Yan, basically
Basically, yun lang yung pinagkaiba, no? Yung aero bar, yung sa time trial, naka aero bar. Sa criterium setup, walang aero bar. Yun lang yung pinaka-distinctive difference, no? Next naman, i-discuss natin yung pagkakaiba ng dalawang form of cycle race na pakalsada, no? Yun nga, yung criterium race, kung saan nanggaling yung salitang crit setup sa Rigid MTB at saka yung time trial na doon ko pinagbasihan na sa setup ko sa itong time trial setup sa aking Rigid MTB. Yan. Yan kasing dalawang yan, yung criterium at saka yung time trial, magkaibang magkaiba. Magkaibang magkaiba na klase yan. So, unahin muna natin yung criterium race, no? Yan, lagay ko sa screen yung nasa Google na research ko. Yan. Kasi basically, ang criterium race isang type of race na group-oriented. So, sabay-sabay kayong pakakawalan yan. Sabay-sabay kayo pakakawalan yan. Basically, kung sino yung unang mag-across sa finish line. Yan yung mananalo sa crit. So, next naman yung sa criterium race naman is a team effort. Team effort yan. So, parang basketball din. Sa isang team na maglalaro ng criterium race, kasi ako nakalaro din ako ng criterium race, meron kaming team. Meron niya kanya-kanyang function. Parang din basketball. Hindi lahat shooter. So, sa criterium, hindi lahat sprinter. So, sa criterium race kasi may magbe-breakaway, merong sprinter, may domestic, marami ang function, hindi lang sprint lang sa criterium, no? Kasi nga sa criterium, since na team effort yan, gagawa kayo ng race strategy o tactics. Yan. So, syempre sa criterium race, draft legal yan. Draft legal yan. Pwede kang tumutok. Sa buong karera, pwede kang tumutok kung gusto mo. Yan. Pwede. Then, kung laspag na yung kalaban mo, doon ka magre-remate. Yan, gugulakan mo yung kalaban mo. Usually, common yan. Yan yung na-experience ko sa criterium. At saka yung duration ng criterium race, maikli lang yan. Maikli lang yung criterium race. Sa experience ko kasi, pinakamataas na duration, pinakamahaba pala, mga 30 minutes ang criterium race. Yan, kasi yung criterium race, it's either na paikot-ikot kayo sa isang circuit o isang diretso lang from point A to point B, pero maikli lang. Yan, kasi meron kasing crit race din na katulad ng King of Prep Ball dati, na aahunin nyo mula dun sa Marcos Mansion packet hanggang Oliswell yata yun, yung may signboard na KOR. So, crit din yun, may ko-consider ko kasi maikli lang naman kasi yun. Yan yung sa criterium race, no? Sa time trial naman, dalawang klase yan. Isang individual time trial at saka team time trial. Yung ginagawa ko ngayon, specifically, individual time trial. So, sa individual time trial, solo effort yan. Yan yung ginagawa ko. Kasi nakasali na rin ako ng individual time trial dati nga. Dahil dati akong competitive cyclist na amateur, no? Nakasali na ako na mga ilang beses na. Yan. So, sa individual time trial nga, solo effort yan, mag-isa. Walang tutulong sa'yo, kundi yung bike mo at saka sarili mong lakas. Walang tactics dyan. So, ang alam ko lang strategy ang ginagamit dyan, yung pacing strategy. Kung paano mo may deliver yung pacing mo from start to finish. Kasi, ang ginagawa ko kasi, negative split. So, sa negative split, medyo mababa muna yung effort na binibigay ko. Then, habang tumatagal, tinataas ko yan. Yan. Yung iba kasi steady state. From point A to point B, same effort. Yung iba naman, sobrang taas ng effort, pero bumababa naman yan pagkatapos, no? From middle hanggang pagkatapos bumababa. So, bumabagal sa dulo. Yan, ang preferred ko, mabagal muna sa una, pero habang tumatagal, bumibilis. Yan yung sa akin, negative split naman yung tawag ko doon. Yan. Then, yung duration ng yung nilalaro ko, individual time trial,
Ang pinakamahaba ko 40 kilometers na sasali. Yung nga yung sinali ko dati nung 2019 sa Clark, yan 40 kilometers yan, yung nag-podium ako na ako lang yung naka rigid MTB na may aero bar, lahat naka time trial bike at saka aero road bike. Mahigit isang oras yon sa Clark, kasi sa Clark ahon lusong dun. Ahon lusong, walang mahabang patag dun eh. Yan, yun yung sa individual time trial, sariling sikap, walang tutulong sa'yo, kundi ikaw lang, yung lakas mo lang, at saka yung aero position, setup ng bike mo. Yan. Then sa team time trial, isang beses na ako nakasali ng team time trial sa Turmato Bongkay Tate noong 2013. Yun naman, tulong-tulong kayo, swapping naman kayo. Pero ka-teammate mo yun. Yan, ka-teammate mo lang. Hindi ka makikipag-drafting sa kalaban mo. Yan, mga teammates mo lang yan. Siguro mga 8. Yan, mga 8 members yan. Swapping kayo niyan. Then, ang ano yan, sa international team time trial, kasi may kakalas dyan eh, sa team time trial. Pero dapat maka-finish kayo, 5 kayo. Yan, based doon sa nakita ko sa Tour International, no, yung katulad sa Tour de France, ganun. Yan. So, yun yung sa team time trial. Next naman, i-discuss naman natin yung pros and cons ng dalawang setup ng rigid MTB, yung criterium at saka yung time trial setup sa pang overall use, no, yung pang general use lang, kunwari sa long rides, daily commute, yan. So, pang overall. So, tingnan natin yung yung si rigid MTB ko naka time trial setup. Yan. So, kung ikukumpara natin to sa crit setup, sa itsura, depende na sa preference. Pero sa nakikita ko kasi sa TikTok, mas gusto nila kasi sa itsura na walang aero bar. Kung tatagalin natin yung aero bar, yan, yung iba karamihan mas napopogian sila. Yan sa ganitong rigid MTB pag walang aero bar. Kung ako naman ang tatanungin ninyo, pag sa itsura lang, hindi gagamitin, hindi sasakyan, mas gusto ko yung aero bar na walang spacer. Gusto ko sana yung aero bar na yung pads hanggang dito, tapos diretso, horizontally. Katulad sa setup ko dati. Kasi kung pag display lang, pag gano'n ang setup ng rigid MTB ko na nakadiretso lang yung aero bar, mas poging tignan. Kasi parang mas aero itsura, no? Yan. Kung sa itsura lang na hindi gagamitin, hindi functional, for display lang. Pero kasi kaya ganito yung setup ko ngayon, dahil sa pagsinakyan ko naman to na nakaganyan yung setup ng aero bar ko, mas aero at saka mas pogi. Hindi katulad dati na nung naka-slump to, walang spacer tapos nakadiretso. Kung ikukumpara ko sa aerodynamic position ngayon, kukumpara ko yung dati at saka ngayon, no. Yung dati kasi hindi masyadong pogi yung aero position ko at hindi gaanong aerodynamic efficient. Hindi katulad yung aero position ko ngayon na ganito yung setup ng aero bars ko, which is na mas pogi at saka mas aero pa. Yan. Kung sa crit setup naman na walang aero bar, na magpapapi post lang, yung nakapatong lang yung forearm ko dun sa handlebar. Kunwari walang aero bar to, nakapatong lang yung forearm ko dito sa manibela. Mababawasan yung pogi points. Mas pogi talaga yung position ko ngayon, aminado ako, ha. Mas pogi talaga pag nakasakay. Yan. At saka mas functional pa kasi mas dagdag aero efficient. Yan. Pero sa itsura, sa itsura lang pag naka-display lang, mas pogi talaga yung walang aero bar. Walang aero bar, o kung may aero bar, yung diretso na naka-slam to, yung nakadikit na dito. Yan. So, yun yung sa akin, no. Then
Since na itong setup ko, pag type trial, di ba naka-aero bar to? Ngayon kasi, dati kasi nung wala yung spacer niyan, nasa mahigit 300 grams lang yung aero bar ko. Ngayon, may dalawang spacer ako. Mahaba yung tornilyo. In-extend ko pa yung si extension yan, ng DIY. Itong setup na to kasi mabigat. Mabigat ang setup nito compared dun sa crate setup. Yung kasi yung sa crate setup, di ba, mas malinis yung build nun, less material, therefore syempre syempre magaan compare dito. Yan. So ang nakikita kong scenario, kunwari sa ahon. Kunwari yung pupuntahan ninyo puro ahon. Matataas pa yung gradient kasi pag matataas na kasi yung gradient, medyo mababawasan na yung function ng aero position. So more on lightweight na. So pagdating sa ahon, lalo na yung matataas na gradient, doon magiging panalo yung crate setup sa MTB. Yan. Pero kapag ang biyahe mo sobrang habang patag, yan, sobrang habang patag, kung meron man ahon, banayad na banayad, o may lusong na banayad din, ito yung panalo, yung time trial setup. Kasi pag ganun ng mga senaryo, mas importante na yung aero position kaysa doon sa timbang ng bisikleta. Yan. So yun basically yung mga nakikita ko, no, na pros and cons ng kung ikukumpara natin yung time trial setup at saka yung crate setup na pang long ride, pang daily use, no, pang in general use. At ang isa pang nakikita kong advantage ng ganitong setup na naka-time trial setup is syempre may aero bar to. Kapag may aero bar, lalo na kapag long rides, lalo na pag mahaba yung mga patag, meron kang additional hand position. Yan. Kuwari ito, ngawit ka na dito, pwede mong gamitin to kasi pag naka-aero bar kasi, yan, katulad yan. Yan. Pag nakaganyan ka, mapapahinga yung wrist mo. Yan. Kasi pag lagi ka nakaganyan, lagi ka nakaganitong position sa crate setup. Sa crate setup kasi ganyan lang kasi wala kasing aero bar. Pag ganyan, puro ganyan, long ride, mga 200-300 kilometer, mangangawit yung wrist mo, tsaka yung elbows mo. Yun, so yun ang nakita kong maganda sa time trial setup dahil nga sa additional position do sa aero bar. Mas more relax. Although na sa crate setup, pwede kang mag-puppy pose, kaso nga lang, pag unpredictable yung kalsada, lalo na pag mag-ride ka ng gabi, madilim, delikado na. Kasi kunwari naka-puppy pose ka, wala kang mahahawakan na kahit ano. Pag nalubakan ka, nagulat ka, semplang ka. Ayan, masisemplang ka. Yan, hindi katulad nito. Kunwari naka-aero bars ako. Ayan, na-experience ko na yan. Naka-aero bars ako papuntang La Union nung mahal na araw. Hindi ko napansin yung lubak. Nalubakan ako. Since na may hawak kong extension sa aero bar, hindi ako sumemplang. Yan. Yun yung nakikita kong advantage nito, no? So, yun lang yung nakikita kong diferensya ng rigid MTB na time trial setup tsaka criterium setup. So, kung meron kayong nais na sabihin kung ano yung na-miss ko, yan. I-comment na lang ninyo sa comment section down below. So, maraming salamat sa inyo panonood. Don't forget to subscribe ang aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung verification button para matotally notify kayo. Yan guys, maraming salamat sa inyo and ride safe po sa inyo.